So what's up? Magandang umaga sa inyong lahat mga kamanok. Once again, Linyada ng Mamay at nandito ulit ako upang mag-share ng ilang mga sagot sa inyong mga katanungan. Ang daming nagtatanong, ang daming nag-a-ask ng recommendations, nakakatuwa. So salamat mga kamanok, lagi po kayong nagtatanong at nagtitiwala sa aking mga recommendations. Kahit yung iba, may mga iba na hindi pa rin naniniwala. Well, hindi natin ipinipilit as long as binibigay ko po yung aking full support sa inyo para makatulong. Hindi na natin pakikialaman pa yung iba. Kung ayaw nilang maniwala, kung may gusto silang patunayan, bahala na po sila. Anyway, wag na natin masyadong stressin ang ating sarili sa mga taong ganon. Simulan na po natin ang ating mga tanong na sasagutin ngayong araw na to. Kung nakapag-subscribe na po kayo, nakapag-like, nakapag-comment ng inyong sariling katanungan, maraming salamat mga kamanok. At simulan na po natin ang mga tanong na sasagutin natin. So, mega shoutout muna sa unang katanungan na nagtanong kay Frederick Albarico. Ayan, mega shoutout po sa inyo. Ito yung tanong. Magandang umaga, sir. May katanungan lang po ako. Sana mapansin mo po, ilang beses maglugon ang manok? Salamat. Actually, mga kamanok, iba-iba po ito eh. May tinatawag po tayong partial molting at yung full molting. Pag sinabi pong partial molting, ito po yung maagang paglulugon. Pero hindi po ito lahatan ha. Hindi po ito lahatan kagaya ng full molting. Ang full molting po kasi talagang merong buwan, panahon para dyan. Pag sinabing partial molting, ito po yung nangyayari sa mga baby stags. Meron pong naglulugon ng paunti-unti, pa isa-isa, yung unang bagwis, nalalaglag, yung unang buntot, nalalaglag, yung ilang balahibo dito, nalalaglag. Pero hindi po yung lahatan. Okay? Yun po yung unang molting o yung partial molting sa mga baby stags po yun. Pero yung isang full molting, ito yung talagang lahatan mga kamanok. Talagang yung kanilang mga buntot, malalaglag lahat. Kasi po yan po yung natural. Natural na ika nga ay pagbabago sa katawan ng isang manok. Papalitan po lahat ng balahibo. Kailan po ito nangyayari mga kamanok? Ito po kadalasan nangyayari. Napapansin ko pagdating po ng July. Okay? July or June. June, July, or August. Okay? Kaya po pagdating ng December, kumpleto na po yung kanilang mga balahibo. Doon po sa part o sa buwan na yun nangyayari ang lahat. Mapapansin niyo po yun mga kamanok. At the same time, okay, meron mang pailan-ilan na hindi. Kapag po ang isang manok ay malapit ng mag-isang taon, o mahigit isang taon, hindi po lumalayo dyan. Doon po nangyayari yung unang paglulugon ng isang manok. Okay, yun po yung first molting na tinatawag. Kung tinatanong mo, Frederico, kung ilang beses, sa loob ng isang taon, possible dalawa. Yung partial molting at full molting. Okay, pag siya po ay nakapag-partial molting, isang beses lang po yan sa baby stag. Pag siya po ay gumulang ng isang taon, maglulugon, then sasabay na po yan sa cycle. Every June, maglulugon. Then pagdating po nila ng August, November, mag-fully na po sila, develop ulit. Okay? So yun po yung napapansin ko sa ating mga alaga. So next question. Ayan, galing kay Leia Sim Rehalag. Ayan, so medyo maganda to. Boss, sana masagot mo ang tanong ko. Pag ang manok ko po ay off-color, then tayo po ay namasyal ng gut empty ba or may konting kinain pa? Kasi, sabi mo, yung sweater gusto nila is gut empty. Okay, salamat po. Abangan ko po ang sagot mo. So, off-color ang alaga niya. Tinatanong niya kung ano ba ang magandang paraan para mamasyal sila. Kailangan ba gut empty or ano ba yun? Or busog, tama ba? Okay, o gut empty or may kaunti pa. Ayan, so sabi niya. Pag off-color mga kamanok, medyo iba pong usapin to para sa akin. Kasi po yung mga off-color na ganyan, minsan, yung kanila pong linyada, hati-hati. Meron po kasing nagbe-breedings ng halimbawa, light color, sa dark color. Pagka ganun po, medyo nakakalito. Okay? Okay lang po sana kung halimbawa, straight blacks, straight sweaters. Halimbawa, ito ang isa ay 5K sweaters, naka-breed sa Raptor sweaters. Pwede yon. Okay? Atin po siyang matatawag na talagang sweater family. Yung isa naman, blacks family, hatch families. Pero kung off-color ang manok ninyo, meron kasing nagbe-breed dyan ng sweaters sa hatch.
Okay, hindi natin alam kung paano. So, ang advice ko sa inyo, kamanok, kapag kaganyan, kung kailangan ba got empty or near empty. So, ang advice ko sa inyo, kayo po makakapag-observe niyan. So, alagaan niyo po yan. Pwede niyo po silang i-exercise or i-rehearsal ng may laman ng butse o wala. Tingnan po ninyo kung saan po sila mas nag-i-enjoy mamasyal. Yun po ang dapat nyong gawin. Kasi po minsan yung breeding natin, hindi natin alam. Yung ibang mga light colors, nilalagyan natin ng mga dark colors. So, nahahati. Medyo magulo. So, anong dapat gawin? Observation po. Okay? So, kamanok, sana po ay makatulong yung simpleng advice ko. Ayoko naman po kasing magsabi ng ganito kung hindi naman po talaga suitable. Right? So, next question. Ito po galing kay JM Place 3747. Paano po hindi magkakasakit ang mga sisiw? Anong magandang vitamina para di magkasakit? Sana po ay masagot ninyo from Laguna. Ayan, mega shoutout sa iyo, JM Place. Ano ang magandang vitamina? Actually, mga kamanok, sa pag-aalaga po ng sisiw, ang pinakamahalaga po dyan is cleanliness and vaccination. Yung vitamins, masasabi kong secondary na lang po yan. As long as maganda po ang kapaligiran, malinis, lagi niyo pong napa-flashing, okay, nalilinis, tapos kumpleto ang vaccination. Mga kamanok, kahit po plain water lang ang inyong ibigay, lalaki po sila. Kasi maganda po yung kanilang protection dahil sa magandang vaccination program ninyo. Pero kahit kayo magbigay ng vitamins, tapos madumi ang lugar, walang vaccination, tatamaan niyo na sakit, maniwala po kayo. Lagi kong sinasabi sa inyo, kalinisan, okay? Then pangalawa, vaccination program. Yung vitamins, sunod na lang po yun. Okay, yan po talagang sikreto. Simple lang yung advice, pero makakatulong po ito. Isipin ninyo yung mga farms, libo-libo ang ibinibreed. 5,000, 1,000, 2,000 yung iba. Nag-6,000 pa. Pero kita nyo, yung mortality. Pero tingnan nyo yung mortality, ang baba. Okay, 1%, 2%, ganun lang. Isipin nyo yun Nagagawa nilang mag-breed ng libo-libo pero kayo, lilima-lima, sa 10-10, si 50-50, namumroblema kayo. Kasi po mga kamanok, sila po ay may program ng vaccination. Kaya po talagang nalilimitahan po ang pagkakasakit. Alright? So yun po mga kamanok, simpleng advice pero napakalaki ng tulong. Vaccination and cleanliness. So JM Play, sana nasagot ko po. So next question. Okay. So, ito ay galing kay Elizalde Sortidos. Ayan. So, Idol, pasensya na. Ngayon ko lang nasagot yung katanungan mo. So, medyo mahaba-haba to. Idol, pasensya na. Dami ko na kasi tanong sa'yo dati. Dati tanong ko lang po sana. Idol, manok ko dati ang ganda ng katawan, bulto at magaan. Gamit ko kasi Jackie Oats. And purga ko po Idol 1530 at kasama na rin po ang injectable. Tapos ngayon biglang medyo namayat sila pero malakas kumain Idol. Ang umpisa na medyo umimpis ang katawan nila sa umaga nag-exercise. Okay? Tapos sa gabi 10 PM pinupurga ko, kinabukasan ligo, then bigay ng injectable 6 PM. Mga ilang araw po medyo nagbabago ang katawan nila. Ano po kaya ang dahilan Idol? Hindi po kaya stress? Tapos ngayon nahirapan po akong maibalik ang katawan nila. Babad naman po sila sa initan. Pasensya ka na Idol, medyo mahaba ang tanong ko. Maraming salamat po. Okay. So kung namamayat po ang inyong mga alaga, papansin mo, namamayat, nagpupurga ka naman 15-30, possible masyadong malapit yung pagpupurga mo. Every 15 days, hindi po. Ang pagpupurga po hanggat maaari, minimum ng 3 weeks. 3 weeks ang minimum. Then hanggat maaari, mas maganda, hanggang 1 month. Monthly ang purga, kung maaari, halimbawa, hindi gumanda ang katawan, pwedeng every 3 weeks. Okay, kung regular po ang paggaganyan mo, pagpupurga mo, wala kang magiging problema dyan. Ngayon, yung binibigay mong pagkain, kailangan balansyado rin. Tama yung ginawa mo, fermented Jackie Oats, naghahalo ka, tapos balansyado pa yung pagkain. Ready mix, between 16, 17, and 18 crude protein, mas maganda kung mas mataas, para po talagang mag-build ng pangangatawan. Pero kung nakikita mo talaga na magana naman kumain, pero umiimpis pa ang katawan, anong dapat mong gawin? I-keeping mo muna yung manok. Okay? I-keeping mo muna yung manok para sa ganon, makakain siya ng maayos. Hindi masyadong lumakad-lakad kasi pagka masyado po silang nakakapaglakad-lakad, masyado pong nawa-workout yung katawan,
Okay? O kaya naman, minsan kinukulang din ng tubig, electrolytes. So, ilagay mo muna sa keeping o ilagay mo muna sa cage para makakain ng maayos, makapagpahinga. Tingnan mo kung muling mag-build ng pangangatawan. Kapag nag-build ng pangangatawan, sigurado ako, medyo nai-stress lang yan, medyo mainit, nadadry up masyado ang katawan. Alright? So, i-keep mo muna, pagpahingahin mo muna o baka naman masyado rin nai-stress sa workouts. Okay? Sa pagpupurga, nakita ko medyo na overwork. Pangalawa, overpriming. Pangatlo, overexpose sa araw. So, i-keep mo muna. Tingnan natin. Kung yung appetite nandun, walang magiging problema dyan. Alright? So, sana po makatulong mga kamanok yung ilang mga katanungan na sinagot natin. Medyo iilan lang kasi medyo mahaba talaga yung kasagutan. Ganyan po kasi tayong sumagot, kinakailangan bigyan natin ng linaw talaga yung usapin. Kaya mga kamanok, kung hindi ko man nasagot ngayon ang katanungan mo, next video, gawan ulit natin ang video. And syempre, masagot na sana natin. Sa mga gustong magtanong, lagay nyo lang po yan sa comment section. Huwag kayong mag-alala kung bahalang sumagot niyan sa susunod na mga video na gagawin pa natin. So muli, this is Linyada ng Mamay. See you for our next vlog. Mahal ko po kayo. Paalam.